Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Nandito na tayo ngayon sa last round ng Day 2. Two games ulit ang i-analyze natin. Unahin natin sa naging bakbakang Wesley So and Leiner Dominguez. Aba, hindi pa napipisa ang score ni Wesley. Puro tabla. At susunod kagad natin ang bakbakang Pragnananda at Fabiano Caruana. At sa end part po, papakita ko sa inyo ang standing after Day 2. Ang ginawa ni Wesley, nag C4. Ayan, English naman. C6, pa-slab defense pattern ang tinira ni Dominguez. O himbis na maging English, pinasok na ni Wesley yung slab talaga. Knight F6, Knight C3, nag-Chebenenko variation. Ayan, isa yan sa paborito kong variation ng slab. Pero, in exchange sa D5, nako, panablahan variation to. Ang daming tabla sa ganito. Bishop F5 kasi gaya-gaya lang yan eh. E3, E6, Bishop E2, Bishop E7, H3, H6. Ayan, gaya-gaya lang yan eh. Pero novelty po ang H6. Nasobrahan ng panggagaya dito si Domeng, no? Dapat daw po ay castling ang old line. So nag H6, castle, castle, knight A4, Bishop D6, kinapture. Ayan. Daming tabla dito. A3, halos parehong-pareho. magkamukha. Knight E4, at nag-Bishop D3, Rook C8, exchange. Grabe, no? Parang medyo malamya mga linya ni Wesley ngayon. Panablahan lagi, Yung sagana sa mga exchange. Kala ko magpo-Queen D5 eh. Kasi pag nag-Queen D5 dito, sobrang ano na yan. Actually, pag kinapture, may tempo pa nga Rook C5, then battery no? So, depende rin yon. Kaya dito medyo pumreno si Dominguez. At Rook C5, ang ganda ng battery. So, madaling ihataw ng exchange Woo! Linis ka agad ang board. Huwag kayong maaasar ha. Baka mamaya mainis na naman kayo mga kamatsas. May diskarte si Wesley. Bakit ganyan? Abangan lang natin. Tingnan natin. Sayaw-sayaw. Tanggap na ni Dominguez eh. Gusto mo tabla? Sige. Tanggap na niya bahala ka dyan. May pilit ba? Pero wala eh. Okay, Queen B5. Tinapture yung A6. Grabe. Nagpa-one pawn down pa, no? Bakit? Pag kinapture to, di pwedeng sumabay. May talo ang black sa E6 no? One pawn up. Kaso, nako, nag-winning pa si Wesley. Dapat daw tira Knight B6. Akalain nyo mag one pawn up si Wesley dito, no? Pag ganun lang. Winning pa eh. Ayun lang. Dapat daw tira Knight B7 check. Bakit ganun? Pag nag-king, papasok. Pag gumanon, mangangalikot sa kabila. Pag nag-H5, may Knight E5. Dali yung G6. Double. May mga ganun pala. Grabing ikot yun. Mga ganun-ganun pero ang idea kasi ng Knight A4 ni Wesley ay pupunta sa C3 para may exchange yung Knight. Kaso, layo ng king yan. Lapit. Check. Dapat daw E5 lang. Wala. Equal na lang. Ito yung mga endgame na grabe naman. Lamang na nga ng isang G4. Good move. Pag kinapture kasi may ganon. May lapit at makukuha din yung G4. So, Knight B4, Knight C5. Hindi pwedeng capturein. Bitin yung E4, no? Knight F6, King G3. At nag-King D5. So dito, ito yung mga endgame na halimbawa, capturing yung pawn, may ganun, may bawi. So winning na puti dito. Pag kinapture, capture din yung knight. Winning na ang white. So pag kinapture naman niya ng pawn, magda knight B7, yun talaga tira Bakit? Pag gumanito dito, lagay natin sa D5 para centralize. Gaganon. Iikutan ito. So reserve tempi muna yung B pawn para maraming mga panempo dyan.
bago ipagpupush-push yan. Ayun ang winning. So, nag-aaral na rin tayo ng endgame, mga kamatsas, no? King D5, capture, B4, check. King H3. Kasi pag kumapture dito, takes lang din eh. Sabay may capture dito. Okay, wala. Dry na dry eh. King H3, King C4, capture. Wala, naniguro na si Wesley. Baka mamaya makatulak pa eh. O capture. No, wala. Tabletas. O, anong masasabi nyo mga kamatyas? Nako, huwag kayo may inis ha. Huwag kayo magagalit ha. Di pa tapos ang tournament. Baka diskarte lang ni Wesley yan. At sa bandang huli ay magpapanalo naman. O, yan ang aabangan natin mga kamatyas. Okay, at ngayon, isunod naman natin ang nagkapisakang laban between Pragnananda and Fabiano Caruana. Nag-E4 si Prag, E5 dito si Caruana, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez, ginamit ang paborito ni Wesley, Berlin, no? D3 nag-anti-Berlin, ayaw ni Prag ng mga equal-equal kagad. Knight E7, interesting. Aba, medyo. Bishop C5 ang natural dito, pangalawa D6, pero yung Knight E7, linyado pa rin, pero bihirang gamitin yan. Knight C3. Ayan. Dito, kapansin-pansin na libre yung pawn sa E5. Kapag natuwa ang puti, ay! One pawn up! May C6. O di aalis ang bishop. Saan pupunta? O lagay na natin sa C4 para may tempo. May Queen A5 check. Lipad ang knight sa E5. Trap yan eh. Trapezoid. Halimbawa naman kung ang gawin ay mag-knight C4 dito. Pag kinapture naman, na-excite naman ng black, matikambing naman ng black. O ano ang magandang gawin? Magdi-D6 lang dito. Para i-occupy lang yung D6 square na lulundagan ng knight. At aatras sa dito, then pag B5, iyakan time pa rin. Double pa rin ang kauuwian. One piece down pa rin dito ang puti. Ayan. Okay mga kamatyas, no? Maliwanag na. Kaya hindi kinakain yan ha. Nag-knight C3, develop. Nag-C6, Bishop C4, D6. Sinapatan na ang depensa. At Bishop B3, H6 para walang mga lundag-lundag ng knight mamaya. Okay? At nag-D4. Ayun. Medyo napansin ni Prag na parang nagkukumpulan yung mga pyesa mo dyan ha. Yung break agad sa gitna. Queen C7, support sa E5 at nag-knight H4. Yun. Teka muna. Knight H4, novelty by Prag. Old lines ay Queen E2 at may tumira na rin ng Bishop E3. Yan po ang mga old lines. Pero Knight H4, tingnan natin. G5, Knight F3. Ang lakas ng loob kaya tinirahan ni Fabi kasi naisip niya itong Knight H4, saan pupunta yan? Kung pupunta naman sa F5, dalawa ang control niya. Tinesting, saan ka ba pupunta? Knight F3 bumalik. Pero tingin ko dito talagang sinadya ni Prag na i-provoke. Kasi nga, naka G5, nabugaw nga yung knight na pabalik. No? Pero kahit pa paano, light squares weaknesses pa rin yan sa king side. No? Ano pa rin yan? Factor pa rin yan. So nag-knight G6 at Bishop E3, Knight G4, ayan. Grabe, napaka-exotic ng datingan ng mga tirada ni Fabi dito. Knight takes E3, F takes E3, then G4. Knight H2, yun lang mga kamatyas. Kasi kung ako dito puti, normally parang, syempre, alam ko ito rin ang nasa isip nyo. Simpleng ka-capture di ba? Tapos pag nag-bishop takes G4, ayun. So, normal lang. Ganito lang ang normal. Pero, nag-knight H2 dito si Prag. Ano? At kumapture muna sa D4, E takes D4, capture sa H3, at nag-castling. Good move. Aba, parang bumabalik tayo sa Morphy time na nagbibigay ng mga pawns pero may atake. Ganda ng plano ni Prag dito. Attractive Nag-D5, binarahan ang diagonal. Kinapture. Capture din sa G2 at nag-king takes G2. Wala bang ibang paraan? Parang gusto kong i-umbrella yan. Di ba may tinatawag tayong umbrella? Yung pangtakip sa king para hindi maatake. Kasi pag dito parang bukas-bukas hindi ba parang delikado yan? Ang tira po ng computer dito ay Rook F6.
Ayun lamang. Okay? So pag nag-bishop e7, may d6 sacrifice followed by bishop takes f7. So mga ganong datingan. Ayan, no? Parang mas gusto ko to sa puti. Gawin na lang umbrella yan. Pero dito, kinapture eh. Knight f4 check, king h1, bishop h3. Ayan, si Fabi naman ang nanunundot. At nag-queen e1 check, bishop e7, rook f2. Yun ang nagbigay ng malaking kalamangan kay Fabi sa tirang yan. May na-miss ditong malakas na tira. Si Prag na queen e3. Yan pala. Pag chumek, ganun lang naman eh, no? So, ang idea is to threat the knight. At halimbawa, capturing ng tore, rook takes f1 lang. So, pag umalis ang knight ng parang ganun-ganun lang, may capture or d6, then to attack the f7. Oo, grabe. Dami na eh. Pag nag-knight takes d5, bishop lang daw ang pang-capture and knight takes. So, with the idea of, oo nga, no? May threatening eh. Halimbawa, lagay natin sa d8, queen e5. So, threat the rook. And, halimbawa, naku po, threat nga ang tore. Pagka gumanon, may check yata dito ah. Rook g8, may knight c7. Okay. Queenless. So, and wins. Grabe, ganda na ng position. Parang malamorphy yung position dito ni Prag, oh. Kaso nag-rook f2. Medyo isang tira lang yun, oh. Ibig sabihin na pressure dito si Prag sa paparating na check. Hindi na pala dapat pansinin yan eh. So pag rook f2, na-good mo ba naman ni Fabi? Ayan, sige po, pakibigay ko sa inyo ano kaya ang magandang desisyon na ginawa dito ni Fabi. Pag-isipan nyo po. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Ang ganda ng decision. Oh. Castling queen side lang. Oh. Nag-queen e3. Ayan. So, tiniret ang knight. Pag umalis, nakabitin ng bishop. Pero nakita dito ni Fabi ang another brilliant move. Rook hg8. Grabe. Lupits. Matindi. Kumapture sa c6. Ayan. Isa-isahin natin ha para mas maliwanag po. Kapag kinapture ang knight ng tore, magbi-bishop g2 check. Pag nag-king g1, bishop g5. Ayun. Tusok-tusok. Oo nga, no? Todas ka agad. Talo ka agad. Pag nag-rook a f1, para depensahan, kakapturein lang eh. Talo ka agad. Rook a f1, capture, king takes f1, and bishop takes f4. So, fatal, no? Wala na yan. Balik tayo. What if queen takes? Magbi-bishop g2 check pa rin. Pag kinapture ng tore, syempre mawawala ng depensa ang reyna. O di magki-king g1 yan. May bishop f3 check. Yun lang. Yung bishop, pang disconnect sa tore na dumidepensa, lipad pa rin ang reyna. Talo. Grabe pala yung tira ng rook hg8 ni Fabio. Bigat, oh. So, kinapture na lang ang c6. Tuloy tayo. Queen takes c6 check. d5 at nag-queen g6. Accurate ang mga tirada ni Fabi, ang lakas. At nag-queen e4, queen to queen. At para siguro additional protection sa g2 square. Pero alamin muna natin, again, pag kinapture ng tore, may matcha sa g2. Pag kinapture naman ng queen yan, may queen g2 na pala. Capture, king g1, bishop c5. May ganun na pala, oh. Obligado, queen f2 and bishop h3 check. Obligado, king h1, bibitaw na and bishop takes f2. So, quality down ang puti and wala na rin. Fatal na rin kasi anytime bishop g2 na yung paparating. Okay, balik tayo. Kaya ginawa dito nag queen e4 pero ayun, isang bitaw lang ni Fabi at naparesign na si Prag. Bishop c5. Tapos ang laban. Bakit po? Ano mangyayari? Tiniret lang ang tore, nag-resign na. So pag rook takes knight, may bishop g2. Okay? Pag halimbawa, mag-queen takes, sisimplihan lang ng rook takes. Hindi pa rin makapture yung knight kasi po may bishop g2 paparating. Matchas ang king. May bantay na sa dark square. Grabe, no? Nangyari, no? Medyo kakaiba talaga from the beginning. Medyo kakaiba yung in-apply kasi ni Fabi. Medyo nalito yata dito si
Pragnananda. Yun ang kailangan niyang mga pag-aralan pa, no? Oh, para nadiskartehan siya ni Caruana. Ganda ng depensang ginamit. Kakaiba pero nakawindang eh. Nanibago si Prag eh. Okay, yan po ang ating lumagablab na games na best talaga sa round number 6. At ito ang kanilang standing. Tingnan natin, silipin natin. Ayan, at ang round number 7 or day 3 na abangan natin, MVL versus Nepo, Abdusatoro versus Aronian, Dominguez, Pragnananda, at si Nakamura Wesley Sona. O, tingin ko baka tabla-tabla lang yan. Okay, at Nepo ang nangunguna with 8 points. At Firusha, MVL, ayan, tatlo silang tied with 8 points. Aronian, solo 7 points. Dominguez, Nakamura, Dominguez, solo 6 points. Nakamura, Wesley, Caruana, Abdusatoro, Pragnananda. Hindi pala. Hanggang kay Abdusatoro, 5 points. At nasa pinakahuli si Pragnananda. Aba, grabe si Prag. Grabe, ang lakas na ni Prag pero nasa pinakahuli pa. Malalakas lahat to eh. Maganda sana kung nandito pa si Magnus. Ang ganda-ganda. Kaso, wala eh. Medyo nagpahinga muna si Magnus at naglaro po siya kahapon sa Title Tuesday. So yan ang abangan nyo. Baka pasadahan din natin yung mga matinding naging laban ni Magnus sa kanyang Title Tuesday. Yan po ang inyong antabayanan. Ha? Maraming salamat sa inyo mga kamatyas. Mamaya po ang day 3 ng kanilang final rapid section at aalamin natin kung sino ba ang mangunguna sa kanila. And bukas naman ay start na ng kanilang blitz section naman. Okay, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.